Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ng mga bilihin. Dito sa hanay ng alyansa, ano yung nakikita nyong maaaring gawin? Number one, para magkaroon tayo ng food security. Pangalawa, yung tulong sa ating mga magsasaka at saka yung stable na presyo ng mga pangunahing bilihin dahil napakataas. So maliban lang siyempre sa presyo ng kamatis na sobrang bumagsak sa ngayon. Thank you. Salamat. Sapul yun doon sa number 1 programa namin pagdating sa food security. Government must buy 50% of all the outputs of all farmers and fisher folk in the country at their farm gate price. Doon, kahit sino magsasaka ko, sabi mo, pag sinabi mo yan, hindi maaaring hindi matuwa. Pinag-aralan namin yun. Meron ako statistics niyan eh. Patulong ko yung isang malaking korporasyon sa Pilipinas na nag-aaral niyan, yung proposal na yan. If we do that, and we can do that, we can try to legislate it if it's necessary, but the executive action can be good enough. If we do that, sigurado, sa pulo yung sinasabi natin, sa food security, prices will not be this high. It might even go lower. So to is saying, mag-eliminate tayo ng katakot-takot ng middlemen. So kikita na maganda yung farmers at saka yung fisher folk. At the same time, bababa yung presyo. Kasi kung napatungan ito ng 5%, 10% along the way, merong mga produkto na umaabot sa 6 ang mga middlemen. You could just imagine kung ilang patong yun. So tama yun, kung mag-intervene yung gobyerno na para mapagaang yung kalagayan ng mga farmers, mag-increase pa yung productivity nila, at the same time, bababa yung presyo kasi nawala yung mga patong-patong. Yes, mag-go ahead, sir. Kung comment ko lang yung tanong kanila, kasi tama si Senator Tito at saka yung kasi sinagot ko sa buong Pilipinas yun about digitalization. Parang hindi ako makapaniwala 20% dito sa unemployment sa San Jose dahil ang daming negosyo kaliwat kanan na all the way here na nagugulat ako sa growth In fact, napakataas ng income ng San Jose. I would just like to comment on that. At sinasang-ayunan ko yung sinasabi ni Senator Soto at Senator Lacson dahil ako mismo, nung mayor ako ng Mandaluyong, nagkaroon ng malaking drought sa Aliaga, sa Nueva at tinatapon yung mga kalabasa. Ang ginawa namin, binili namin, nagpadala akong mga trucks, binili namin itong produktong ito at binenta namin sa Mandaluyong. Naubos, ilang araw namin ginawa yung halos 2 linggo. Imagine, in that kind of a market, the whole local government units will be doing these things. So may ready market ka na kagad for the farmers. Directed na, at hindi lang yung mismong puhunan na sa NGO itself. Pwede lang ibigay sa mga empleyado nila at Isabela is even doing that. Yung mga bigas-bigas na hindi for the farmers. So that by itself, meron ka ng ready market. Tama po si Senator Soto. Pangalawa, you think as if you're a farmer. Ano kailangan mo? Puhunan. And government can provide that. Maski at 1%, 2%, even at 0% as part of subsidy. Number 2, ano pa kailangan mo? Insurance, crop insurance. But make it affordable. Kasi our present crop insurance is only good for corn palay. It could be expanded. Number 3, climate change. Iba ang bagyo ngayon at iba yung bagyo yun. Siguro, pagdating po dito, ay makakasagot itong mga insurance dito. At of course, yung angas na lupa, pwedeng mabahan ito sa incentive. At marami pa po. Thank you. I think Senator is now here. We would like to acknowledge the presence of the kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Chef, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao, number 50 sa Balota. Need to put more money on our irrigation because based on the information from the Secretary of Agriculture, we have over 1 million hectares of flat land that still needs irrigation. So imagine the potential of those lands for us to achieve food security and not rely on importation of food. So mukhang kulang na kulang ang suporta na naibibigay natin lalong-lalo na sa NIA on top of other things na
yung kulang natin sa post-harvest, yung storage, yung cold storage para sa ating mga farmers. Pero siguro umpisahan natin sa pinaka-basic, which is irrigation. We should put more money on irrigation. Salamat, ma'am. To a higher level of profession. They will be certified, they will be licensed, exams will be supervised by the PRC, Philippine Regulatory Commission. So, binibigyan natin ngayon ng dangal yung mga agriculturists. Di ba? Pag abogado, LLB ang nakalagay sa dulo. Pag doktor, MD, dapat meron din yung mga agriculturists. So that's what, that would probably is one that would entice the youth to study agriculture. Pati sa Los Baños, sa UP, bumababa na yung nag-aaral ng agricultura. I've always been unwavering in my advocacy that it's now the time to really encourage corporations, I'm referring to the top 100 corporations, to engage in corporate farming, whether physically or by financing cooperatives or even small farmers. Kung sila po ay involved sa corporate farming, hindi naman po siguro abutin ng 700 yung siling labuyo. Hindi naman po abutin ng 380 po yung ating onions. At hindi naman po babagsak yung presyo ng kamatis na 4 na piso na lang, 1 kilo. Noong Disyembre po, inabot po isang kamatis, 20 pesos. Ngayon, 1 kilo, 4 na piso. Alam po ni Senator Pacquiao yan sa Sarangani, sa Jensen. Sobra-sobra po ang mga pananim at tayo po ay hitik na hitik sa mga agricultural products. And yet, kulang na, mahal pa. Hindi natin maintindihan. Tinatago po nung iba nung iba. We have done several laws sa hoarding, sa lahat na. Wala pa lang nakubulong. Wala dapat isama na sa gigiligin po yung mga yun. Yung mga hoarder na yan, isama na rin sa grinder. Para nang sa ganun, kasama na sila sa ingredients. Salamat po. Kailangan talaga manage na gusto yung mga sa agriculture, yung mga basic communities na talagang araw-araw pangailangan ng mga tao dahil ang nakikinabang halos dyan yung mga middleman. At experience ko yan, nakita ko na yung isang farmer na nabilihan, nag-aanit, tapos binili yung product niya and then nabinta sa market ng times 200 pa or more pa. So, binili ng almost 50 pesos per kilo and then pagdating sa palengke sa almost 300 pesos per kilo. So, masyadong malaki ang diferensya. Dapat i-regulate ng ating gobyerno yung pag-release ng mga basic commodities sa market at dapat bibilihin ng gobyerno, magkaroon ng concrete program ating government na bilihin yung mga products ng mga farmers para hindi sila mag-uuri at ma-encourage pa sila. Yun nga, i-level up natin yung mga farmers natin na hindi sila ma-discourage pagdating sa pagtatanim. Kaya napaka-crucial yan kasi maraming mga Pilipino, mga mahihirap na nagreklamo na mahal yung mga bilihin. Totoo lang po talagang mahal. Yun po kasi, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung piso, 5 piso na diferensya sa per kilo, malaking bagay yan sa isang mahirap. Kasi naranasan po namin yan eh. Minsan, nung ako ay nagsimula pa lang, hindi pa ako nag-champion sa vaccine, mayroon kaming 100 pesos na pera. Yung 100 pesos na yun, paano na yung pagkasahan yung pili ng for how many days, yung bigas, tapos ulam. So, mahalaga sa amin yung piso na diferensya per kilo o 5 piso diferensya per kilo. And dito sa atin, kailangan nang ma-regulate kasi minsan may mga middleman na pagkamura yung bilihin, tinikin nila, tini-stock nila, and then pagkamahal na, then sa kanila i-release yung produkto. So, kailangan magkaroon tayo ng gagawa tayo ng programa. Kasama yan dun sa program na may plano ako yung PDC, Production, Distribution and Consumption na programa na ginawa ko for Department of Agriculture. Maganda ito, matutulungan ng mga farmers and then makukontrol yung mga presyo sa market at hindi magmamahal, especially sa bigas. Malagas na magmura ang per kilo. Maraming salamat. Colleagues ko na for us to stabilize the prices of goods
in the country. Una, for the short term, talagang kailangan naman yung subsidies at tulong ng gobyerno katulad ng mga declarations ng food emergency in order to reduce the price. But that's a short-term solution and it's not sustainable. So another way in which we can control the prices in the long term is implement properly yung mga batas na meron tayo katulad ng anti-economic sabotage law that has stiffer penalties against rice traders, middlemen for profiteering. Kasi wala pa po tayong napoprosecute. And gaya nga po ng sinabi ni Senator Pacquiao, binibili po nila yung mga goods natin from our farmers ng napakamura. Minsan palugi na po sa ating mga farmers, tapos ibibenta nila ng napakataas na mahirap naman po para sa mga kababayan natin dahil mataas yung presyo ng bilihin. So, kailangan yung oversight natin, ma-exercise natin, and to make sure that may ma-prosecute na. And in the very long term, we need to empower and strengthen our farmers and local producers. Paano ba natin gagawin yun? Siyempre, through training, we can do financial subsidies or financial help for them, modernize them, and also make the future generations interested in agriculture. The average age of our farmers is 56 years old. So because we're a very agricultural country, and to ensure our food security in the future generations, we need to get the younger generations interested in agriculture, and perhaps their method of producing food can already input the modern trends and innovations in farming and agriculture as well.